Isang dalagitang 2 taon nang hindi nakakalakad dahil sa abnormal na paglaki po ng kanyang dibdib. Sumailalim na sa operasyon ng dalagita para matanggal ang mga sobrang breast tissue at tunghayan po natin ang kanyang kwento sa Saksi Exclusive ni JP Soriano. Mula sa Tawi-Tawi, inilipad ng C-130 military plane ang 14 anyos na babaeng ito patungong Metro Manila. Hirap kasi siyang mailipad sa karaniwang commercial flight dahil sa iniinda niyang kondisyon, ang labis na paglaki ng kanyang dibdib. Sa National Kidney Transplant Institute kung saan siya dinala, nakausap ko ang mga magulang ng dalagita. Kwento nila sa akin, 12 anyos daw nang magsimulang lumaki ang dibdib ng anak. Ang akala raw nila noon, normal lang ito para sa isang nagdadalaga. Pero napansin daw nilang tuwing dinadatna ng anak ng kanyang buwanang dalaw, ay lumalaki ang mga dibdib nito. Humaba ng 27 centimeters ang kanang dibdib ng dalagita na may bigat na 7 kilos. 24 centimeters naman ang kanyang kaliwang dibdib na may bigat na 5.6 kilos. Parang mawala na kami ng pag-asa, baka sabi ng mga tao doon, cancer na daw ang anak namin, hindi na daw magamutan. Dahil sa bigat ng dinadala, 2 taon nang hindi nakakalakad ang dalagita. Nagdugo at nagnana na rin daw ang kanyang dibdib. Pero sa tulong ng mga may magagandang loob, naipatingin ang dalagita sa Maynila. Ayon kay Dr. Alwin Yanesa ng NKTI, bihira raw ang sakit ng dalagita na ang tawag ay juvenile breast hypertrophy. Isa sa kada 100,000 pasyente ang naapektuhan ng ganito. So very rare. Very rare. Nagkakaroon ng ganito dahil sa sobrang hypersensitivity nila doon sa tinatawag ng hormone na estrogen. Nitong Webes, sumailalim ang dalagita sa halos 4 na oras na mastectomy. Naging matagumpay ang operasyon at natanggal ang kanyang parehong dibdib. Ang maganda pang balita, natuklasang benign o hindi cancerous ang mga lumaki niyang breast tissue. Abot-abot ang pasasalamat ng kanyang mga magulang. Masaya talaga kasi alam namin ang anak namin noon ay naghirap talaga sa, at least ngayon, napagamutan na siya. Dahil sa anak namin ay successful na sa operasyon. Yun na lang. Masaya po kayo? Masaya po. Masaya po kami. Hindi malinaw ang incidence ng breast hypertrophy sa Pilipinas, pero isa sa mga naitala ang kaso ni Pilma Cabrijas ng Palawan. Noong October 2009, ipinalabas sa programang Wish Ko Lang ang kanyang kwento. Nung una inakala raw ni Pilma na may bukol lang siya sa dibdib. Na magpatingin pa nga raw siya sa isang albularyo, sinabi nitong kinulam daw siya. Sa tulong ng programa, matagumpay na naoperahan si Pilma. Ayon sa isang espesyalista, hindi raw dapat ipinagsasawalang bahala ang mga ganitong kondisyon. Kaya kapag napansin nila na sumosobra sa sukat, bawat taon, maaaring maalarma na sila at magkonsulta sa espesyalista. Ako si JP Soriano, ang inyong saksi.